Ako po, mga kababayan, ito, Philippine Marine, Philippine Navy, ay nagsalita na po ito. At pinabulaanan po nila ang sinasabi dito ni dating Congressman Mike Defensor. Yari ka ngayon. Imbes na wala kang kaso, makakasuhan ka patuloy ngayon. Kasi mga babayan, kung matatandaan po natin, sinabi po ni Mike Defensor, balikan ko lang muna ng konti. Si Gutisa po ay nilabas po ni Rodante Marcolita bilang testigo laban kay Saldico at saka kay Martin Romualdez. Dating speaker Martin Romualdez. Ngayon po mga babayan, dahil nagtestigo po itong si Gutisa, at sinasabi dito ni Marcolita na galing daw ito kay Mike Defensor. Okay, pinagbigyan ni Ping Lacson at nakapagsalita ito si Gutisa. Siyempre, dahil nga sa patutunayan ni Gutisa na totoo ang kanyang sinasabi, ay hinahanap po siya ng DOJ. Okay? Dahil lumalabas na mukhang itong si Gutisa ay hindi nagsasabi ng totoo. Dahil nga sa kanyang affidavit, sa kanyang mga pinagsasabi na walang notaryo, mga babayan. Dahil yung notaryo po nila ay hindi totoo dahil yung nagnotaryo na nakapirma na abogado ay itinatanggi po na siya ay pumirma dyan, mga babayan. Sa madaling salita, fake yung notaryo na ipinalabas ni Rodante Marcolita sa Blue Ribbon hearing. Ngayon po, hinahanap siya ng DOJ. Hindi makita itong si Gutisa. Bakit hinahanap? Hindi po para saktan, hindi po para kung ano man ang gagawin kay Gutisa, hindi po yon. Hinahanap po siya para patutuhanan niya ang kanyang affidavit, ang kanyang pinagsasabi laban kay Martin Romualdez at saka kay Saldico. Ngayon po mga babayan, ang problema, hindi mahanap-hanap si Gutisa. May mga nagsasabi patay na raw, may mga nagsasabi naman na buhay pa. Tapos bigla po itong lumabas si Mike Defensor, dating Congressman Defensor. Ang sinasabi niya dito, ang kumukup-kup daw kay Orly Gutisa, walang iba kundi ang mga Marines. Nasa compound daw ito ng mga Marines, mga kababayan. Kaya nagtaka ang taong bayan. Kung itong si Orly Gutisa nasa compound ng mga Marines, sino ba ang naghahanap kay Gutisa? Di ba gobyerno? Sino ba yung gobyerno? DOJ. Senate. Tapos ngayon, nasa compound ng mga Marines lang pala. Bakit hindi nagsasalita yung mga Marines na yan? Diba? Yan ang kinagulat ng taong bayan. Mabuti na lang ay agad-agad po nagpaliwanag itong Marines. Ang sinasabi dito ng Marines, sinungaling ka, Defensor. Kulang ka lang sa pansin. Wala sa amin si Gutisa. Hindi namin alam kung nasaan. Hindi namin alam kung paano ka nakakuha ng ebidensya para sabihin na sa amin si Gutisa. Yan po mga babayan ang sinasabi dito ng Marines. Sa madaling salita, mukhang may makakasuhan na naman na isang congressman dahil sa pagsisinungaling. Ginagamit nyo pa yung mga Marines natin na wala namang kinalaman dito. Sino ba ang Commander-in-Chief ng mga Marines? Di ba ang Pangulong Marcos? Sino ba ang naghahanap kay Gutisa? Di ba gobyerno? Kaya nakakapagtaka talaga mga babayan. Kaya pakinggan natin itong paliwanag ni Marines, Philippine Navy. Pinabulaanan na nasa protection nila ang surprise witness na si Orly Gutisa. Pakinggan natin. Totoo bang nasa kustodiya o wala si Orly Gutesa? Ma'am, I would just like to emphasize that Mr. Orly Regala Gutesa, who is a former
serviceman, he's a retired serviceman already, is not in the custody of the Philippine Navy nor the Philippine Marine Corps. So we would just like to emphasize po that he is not under, Mr. Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, most especially the Philippine Navy. We do not have any involvement in his personal or private affairs po, ma'am. Ano ho? Sino ang sinungaling? Yung isang politiko na nagpapapansin? O itong mga Marines natin na active? Walang dahilan para magsinungaling yung mga Marines natin. Dahil alam naman nila kung sino ang commander-in-chief nila. Diba? Ibig sabihin, mukhang nakikita po natin dito, ay pinag-aaway na naman ng mga DDS ang ating mga Marines at ang gobyerno ni PBBM. Gustong pagwatak-watakin. Kaya ang naging basihan ni dating Congressman Mike Defensor para nga sabihin at igiit na nasa loob po si Gutesa ng compound ng Marines. Ma'am, I would just like to assure you that the Navy and the Philippine Marine Corps confirms or would want to emphasize that he is not under our custody. So if they would want to clarify or they would want to check on the whereabouts of Mr. Gutesa, probably they could refer it to the PNP or other legal authorities. Opo. Pero nagkaroon po ba kayo nung malaman nyo itong sinabi nga ni dating Congressman Mike Defensor nasa pangangalaga or nasa loob ng compound ng Marines, itong si Gutesa, ay nagsagawa rin ho ba kayo ng investigasyon just to verify kung totoo po itong sinasabi or hindi nga? Yes, ma'am, we did, ma'am. We did, ma'am, the Philippine Navy as well as the Philippine Marine Corps. We did check and we would want to emphasize po that he is not under the protection of the Philippine Navy po and the Philippine Marine Corps. We did check po. Pero doon po sa inyong investigasyon, may nakuha po ba kayong impormasyon kahit na sabi nyo nga wala sa inyong pangangalaga itong si Gutesa? Pero Sana po sa mga media natin, sana po bago kayo mag-interview, tiyakin nyo muna or bago kayo magpayag na magpa-interview at magsiwalat ng kung ano na mga pinagsasabi, baka pwede tiyakin muna natin kung may ebidensya ba siya, diba? Kung may sapat ba na katibayan, kung bakit kasabi yun ni dating congressman, Mike Defensor, di po ba? Dapat siniguro muna natin. Ano ba ang batayan mo? Kung bakit niya nasabi yun, di ba? meron ho ba kayong nakalap na impormasyon na possible na nakiusap o mayroong komunikasyon si Gutesa at humihingi po ng proteksyon para sa kanyang security? Actually, ma'am, the things that are ongoing right now in social media, those are all speculative. So they should mention names, whoever mentioned those things related to Mr. Gutesa, that they are under the custody of the Philippine Navy and the Philippine Marine Corps po. So we would just like to assure the public, the country, that we do not tolerate we do not tolerate acts that counter integrity. We support actually the Navy and the Armed Forces is behind the drive actually of accountability. And we also would like to stress that we also would want to combat corruption in the flood control, but this should be given to the oversight bodies, yung mga law enforcement, yung mga legal entities po, mga courts po. So just like what our Secretary of National Defense mentioned, that this is not a military solution, and we should give all of this to the law enforcement, the legal court, or the democratic institution. We will, number one, conduct an investigation on it, and number two, subject that active person or active officer or enlisted personnel who might be dealing with such situation, we will be conducting the necessary investigation as well as process the necessary consequences if he is found guilty of nagpupuk po ng mga ganito po na which is
which should be given to proper authorities and hindi dapat po na tinatago. So again, I would just like to inform everyone that the Philippine Navy, the Philippine Marine Corps is not tolerating such, and Mr. Gutesa is not under our custody po. Alright. Yan po ang paliwanag ng ating Marines. Pinabulaanan po niya ang paratang dito ni Mike Defensor. Alam nyo, talagang kapanipaniwala naman ang Marines kasi nga po, si Mike Defensor biglang lang naman ito sumulpot Di ba? Bigla lang ito sumulpot ng parang ano to kung sa ano pa, parang pigsa ito. Bigla na lang sumulpot. Kasi wala naman, kung tutusin, wala naman sa kinalaman dito sa mga issue na to. Kasi dating congressman naman siya. At saka hindi rin naman siya nasasangkot sa flood control. Di po ba? Pero nalalabuan ng taong bayan kasi parang magkasabot pa sila ni Marcolita ngayon. Ang delikado pa dito, baka ipatawag pa ito ng Blue Ribbon Committee itong Marines natin kung sakasakali lumaki itong issue na ito. Diba? Tapos matatanong patuloy imbis na nahimik yung Marines natin, dinadamay. Or alam ko na, Senador Lacson, wag mong itong papansinin si Mike Defensor. Gusto lang ito makarating sa Senate hearing para magpapansin. Yan ang nakikita natin, mga babayan. Kaya wag na. Kung mayroon man kayong ipapatawag, wala pong iba kundi yung Marines o kaya si Gutesa. Wag na si Mike Defensor. Manggugulo lang yan. Alright? Abangan na lang natin yung mga susunod mangyayari dyan. Sa mga kababayan po natin na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na po kayo dyan at i-click yung notification bell para palagi kayong updated sa ating mga live at upload na video. Dito lang po sa ating munting channel, Ibalita Bay. Alright? Thank you so much po. Please like and share sa ating video. Salamat po.